Dahil sa labis na kasakiman, tila ba pinarusahan at nasumpa ang China ngayon dahil sa pag-aangkin ng teritoryo, pagnanakaw ng teknolohiya at pambubuli nito sa mga mas maliliit na bansa. Ngayon ay nagmamakaawa ang China sa mga mayayamang bansa upang bumalik at mag-reinvest matapos silang layasan ng malalaking kumpanya at investors dahil sa pagkadismaya sa walang tigil na pagbagsak ng kanilang ekonomiya. Paano nga ba hinagupit ng coronavirus ang pamamahala ni Xi Jinping na tila ba unti-unting nilalamon ng kumunoy at siyang dahilan ng pagkagalit at malawakang pag-aaklas ngayon ng mga Chinese citizens? At ano nga ba itong makapangyarihang taktika ng China na posible nilang gamiting sandata bilang paghahanda sa napipintong pagdating ng maaaring pinakamalaking digmaang magaganap sa sanlibutan? Umiiyak ngayon ang pamahalaan ng China matapos hagupitin ng magkakaibang sanctions ng Amerika bilang ganti umano sa pagsuporta nito sa Russia sa pananakop ng Ukraine at isa pa ang pagpapadala ng China ng mga tone-toneladang fentanyl sa Amerika na isa ngayon sa pangunahing problema ng Estados Unidos dahil sa pagiging drug addict ng mga Amerikano. Isa sa pinakamatinding sanctions na ipinataw ng US ay ang restriksyon sa importasyon ng mga advanced computer chips. Pinaniniwalaan na kung magaganap man ang ikatlong digmaang pandaigdig sa pagitan man ng Amerika at Russia o ng China ay magaganap sa pamamagitan ng cyber warfare o ang tinatawag nilang malawakang state-level hacking. Ang halos lahat kasi ng sandatahang armas ngayon ng malalaking bansa ay pinapatakbo ng advanced computer chips dahil sa hindi matatawarang bilis at accuracy ng mga teknolohiyang ito. Ilan sa mga armas na ito ay ang mga unmanned drones, laser-guided missiles, mga hypersonic missiles at kahit na ang nuclear weapons ay nakaprogram upang gamitin sa pamamagitan ng advanced technology. Sa larangan ng teknolohiya, posibleng padapain ng China ang Estados Unidos kapag napasakamay at nakontrol ng Beijing ang lahat ng impormasyong kailangan nito ukol sa Estados Unidos. Partikular na ang mga sensitibong impormasyon tungkol sa teknolohiya ng US military. Pwede nitong kontrolin ang buong operasyon ng kanilang sandatahang lakas at bukod dito, pwede ring patayin ng mga Chinese ang operasyon ng mga satellites ng US sa kalawakan, nakawin ang kanilang mga corporate at government secrets o i-shut down ang mga critical na operasyon gamit ang modern technology. Kapag nangyari iyon ay magmimistulang sundalong bulag ang Estados Unidos habang pinupulbos ng China. Ang China ang isa sa nangungunang bansa ngayon sa larangan ng teknolohiya, ngunit naputol ang kanilang ambisyon na maging tech superpower matapos hampalusin ng dating US President na si Donald Trump ang kanilang technology sector mga ilang buwan bago pumutok ang pandemya. Bago kasi ang lahat ng ito, talamak ang mga balitang pananalasa ng mga Chinese hackers sa mga private at government institutions ng Amerika. Nakalaunan ay napapatunayang suportado pala ito ng gobyerno ni Xi Jinping. Ito ang taktika ng Beijing upang nakawin ang anumang sensitibong impormasyon para mapaghandaan ang lahat ng posibleng plano ng Estados Unidos.
Isang matinding hakbang ng Amerika ay nang patalsikin ni Donald Trump ang mga produkto at services ng Huawei Technologies at mga kasama nitong mga kumpanya gaya ng ZTE at China Mobile sa Amerika. Ayon sa US, ang mga kumpanyang ito ay suportado ng CCP na siyang ginagamit ng China upang sikretong nakawin at alamin ang lahat ng mga nangyayari sa US. Kabilang na riyan ang teknolohiya ng kanilang armed forces. Isa pang matinding sampal na tinamo ng China ay ang pagbabawal ng US government na pahiramin o bentahan ang China ng kahit anumang teknolohiya na gawa ng isang Western company. Dahil dyan, bumagsak ang kakayahan ng China na gumawa ng advanced computer chips para sa kanilang ekonomiya, lalong-lalo na sa kanilang militar. Ito ang naging rason kaya bumagsak ang market share ng Huawei na noon ay pangalawa sa pinakamalaking smartphone vendor sa buong mundo matapos tanggalin sa kanila ang Google at pinagbawalang gumamit ng kahit anumang US-made processors. Halimbawa na lang dyan ang Qualcomm Snapdragon na isang American tech company at nangunguna ngayon sa wireless technology at mobile processors. Isa lamang ang Huawei sa mga blacklisted company ng Estados Unidos matapos mapag-alamang ang kanilang mga smartphones at maging ang kanilang mga wireless equipments gaya ng 4G at 5G towers ay may backdoor kung saan pwedeng pasukin ng Chinese government upang alamin at kopyahin ang lahat ng nasasagap nitong impormasyon, bagay na ikinagalit at lubos na ikinabahala ng US government. Pero alam nyo ba na may mas matindi pang nangyari sa China na siyang nagiging parusa ngayon sa kanilang bansa? Bago dumating ang pandemya, binulaga ng China ang mundo matapos nilang talunin ang Amerika bilang pinakamalaking ekonomiya noong 2016. Pinaniniwalaan ng mga eksperto sa mga European at Western countries na ang China ang magpapatalsik sa trono ng Amerika bilang pinakamakapangyarihang bansa sa kasalukuyang siglo. Pero nag-iba ang kapalaran ng Beijing matapos silang gumawa ng isang uri ng virus na kalaunan ay naging dahilan ng pagbagsak ng kanilang ekonomiya. Isa sa pinakamatinding karma ng China ay nang sumiklab ang pinakamalalang pandemya sa kasaysayan ng sanlibutan. Nasaksihan ng mundo kung paano pinadapa ng COVID-19 ang buong mundo, partikular na ang China nang mag-shutdown ang lahat ng kanilang mga pabrika at mga pagawaan na nakaapekto sa daloy ng global supply chain. Ang virus na ikinalat ng China sa mundo ay ang pareho ding virus na sumipa sa kanilang ekonomiya. Tumigil ang kakayahan ng China na makagawa ng mga produkto na siyang pangunahing sentro ng kanilang kapangyarihan. Libo-libong mga Tsino ang namatay at milyones ang nawalan ng kabuhayan dahil sa mabilis na pagkalat ng COVID. Kasabay na rin ang pagtigil ng mga bansa na bumili ng mga produktong made in China dahil sa takot na lalong mahawaan ng COVID virus. Sa kagustuhan ni Mr. Xi Jinping na agarang makabangon sa epekto ng pandemya, inulunsad niya ang polisiyang Zero COVID Policy na ang pangunahing layunin ay mabilisang puksain o pigilan ang pagkalat ng coronavirus. Pero walang kaalam-alam si Ginoong Xi Jinping na ang pulisiya palang ito ang magiging dahilan sa pagsisimula ng paglagapak ng kanilang gobyerno.
Hindi nila inaasahan na magkakaroon pala ng mutations ang COVID at mas naging nakakahawa ito kesa sa kanilang inaasahan. Lalong dumami ang kaso ng COVID sa kanilang bansa. Kasabay pa niyan ang malawakang protesta at pag-aaklas ng mga Chinese citizens dahil sa mahigpit na pamamaraan ni Xi Jinping sa pagkontrol ng nasabing virus. Gusto kasing magpakitang gilas ni Xi Jinping upang ipakita sa mundo na ang China ang magiging kauna-unahang bansa bilang COVID-free country. Alam naman nating lahat na ang China ang sentro ng manufacturing ng mundo dahil sa kanilang nakakaengganyong mababang pasweldo at mababang taripa. Kaya maraming mga negosyante ang nahuhumaling na mag-invest sa mga inchik na siyang naging dahilan sa mabilis na paglago ng kanilang kapangyarihan. Pero lahat ng iyan ay biglang nagbago matapos subukang taasan ni Xi Jinping ang taripa sa mga kumpanyang ito upang makabawi umano sa pagbagsak ng kanilang kita. Dahil sa kahambugang ito, nawalan ng tiwala ang mga foreign investors dahil bukod sa nakatenga na ang kanilang mga produkto sa pagawaan, tumaas pa at naging komplikado ang pamamaraan ng China sa pagpataw ng taripa. At dito na nga nagsimulang magsialisa ng mga kumpanyang ito upang maghanap ng ibang alternatibo na gagawa ng kanilang mga produkto. Milyong-milyong mga Chinese citizens ngayon ang kung hindi man nababaon ng husto sa utang ay wala umanong mga trabaho. Isa pang dahilan sa mabilis na pagbulusok ng kanilang ekonomiya ay ang kanilang property sector. Matapos maghigpit si Xi Jinping sa pwedeng ipautang ng gobyerno sa kanilang mamamayan, libo-libong mga higanteng residential at commercial buildings ang nananatiling bakante at nilalangaw ngayon sa China dahil hindi na kinakaya ng mga ordinaryong Chino ang bumili ng kanilang sariling bahay. Ito rin ang dahilan kung bakit inaayawan ng mga negosyanteng inchik ang kanilang property sector dahil sa patuloy na pagbagsak ng presyo nito at kawalan ng return of investments. Pero hindi pa dito nagtatapos ang lahat dahil bukod sa kanilang naghihingalong ekonomiya, matindi na rin ang galit ng mga Chino kay Xi Jinping. Matapos mailunsad ang programang Zero COVID Policy, walang kaalam-alam si Ginoong Xi na unti-unti nang nagsisilitawan ang maraming mga kumpanya at business owners na nagrereklamo dahil sa pagkalugi at tuluyang pagkabankrupt ng kanilang mga negosyo. Nagsimula na ring magalit at mawalan ng tiwala ang mga inchik sa kanilang leader matapos mamatay ang libo-libong mga tao sa China dahil sa gutom. Ang puwersahang pagkulong sa kanila ng mga otoridad at dagdag pa ang paulit-ulit umanong pagturok sa kanila ng bakuna na animoy mga alagaing manok. Hindi sila pinapayagang makalabas ng kanilang mga tahanan upang sana'y maghanap ng makakain. Bagkus ang tanging paraan lamang na inulunsad ng kanilang pamahalaan ay sa pamamagitan ng digital at online transaction. Tinamaan ng husto ang mga musmos at paslit at lalong-lalo na ang mga pobreng matatanda na kulang ang kaalaman sa teknolohiya. Hindi maikakaila na mas matindi ang paglagapak ng ekonomiya ng China ngayon kung ikukumpara sa mga nagdaang dekada kung saan halos malunod si Xi Jinping sa yaman at kapangyarihan ng kanilang bansa. Pero dahil sa kanyang labis na kasakiman, tila ba pinarusahan at nasumpa ang kanilang bansa dahil sa pag-aangkin ng teritoryo, pagnanakaw at pambubuli nito sa mga mas maliliit na bansa.
Ngayon ay nagmamakaawa si Xi Jinping sa mga mayayamang bansa upang bumalik at mag-reinvest sa China dahil ramdam na niya ngayon ang hagupit at bunga ng kanyang kasakiman.